kakaunti na talaga yung mga manok natin. So, dati napakadami nito, no? Mga breeders natin nakaraang buwan is nasa mga 300 plus. Ngayon, nasa 100 plus na lang to. Konti na lang talaga. Nagja-jacket din ako kasi nagkakasugat-sugat tayo dahil sa pag-breed natin ng Shamo dahil nag-handbreed tayo. At saka, ito yung yung pait at tamis sa pag-aalaga ng manok or pagnenegosyo ng manok. I-share ko sa inyo. Siguro ang unahin natin yung pait, no? Pangit naman kasi kapag nauna yung tamis, pagkatapos na yung pait. Mas maganda yung pait muna, no? Tapos in the last yung katamisan na ng buhay natin. Dito sa pait na naranasan ko dito sa pag-aalaga ng manok is yung pagparami, no? Kasi marami kang pwedeng ma-encounter dito. Una-una ko na-encounter sa pag-aalaga ng manok na medyo naging problematic tayo ay yung bunhok or kuto. Yan, kasi kapag nagpapalimlim po tayo, prone po kasi yon sa pagkakuto ng mga manok natin. Tapos kapag madami na yung kuto na yung ating manok, marami silang kuto, pwede magkaroon sila ng fowl pox, no? Kasi marami silang kuto. Yung fowl pox po kasi ay cause ng mosquito bite or insect bite, no? So talagang naranasan ko yon at hindi ko masyadong mamparami yung manok ko. So, yun yung pinakaunang problema ko. At that time, wala pa po akong incubator. So, yung ginawa ko is nag-stop talaga ako sa breeding. So, walang dumadami, no? Dahil nga, nag-stop ako sa breeding para lang maalis yung bunhok or dapaw. Isa din sa pinakamapait na naranasan ko ay yung dumadami na yung manok ko. No, naibalik ko na yung pagdami ng manok ko. At yung problema ko naman is patuka. Dahil may kamahalan yung patuka. Yan. So yung ginamit ko is purong crack corn lang at minsan nga purong tahop na lang talaga no ng mais. Yan, tapos yun lang yung crack corn, mais, tahop ng mais or hammered corn, yun yung gamit ko. Ang problema doon, nakakamura ko kaso nga lang kapag yun yung puro lang talaga yung binigay mong gano'n, no? Purong organic lang, matagal lumaki yung manok. Umaabot ng 5 to 6 months bago sila makaabot ng 1.5 kilos. At binabudget ko na masyado sa ganun pang pamamaraan. Yung sunod naman na sasabihin ko problema ay wala akong sariling lupa. So nahirapan ako na mailipat yung ating manukan dati, no? Kasi nakihiram lang ako ng lupa sa aking tiyahin. At yun, dahil doon, no, dahil pinalipat tayo, kumuha ko ng investment na lupa. Yan. So ano yun, installment. Yan. So ngayon andun pa rin yung manukan natin and i-renovate ko yun soon na para isang branch or hideout ng mga manok natin na talagang for selections. Ang next problem ko naman ay yung dumadami na yung manok natin, tapos wala pa tayong incubator. Yung mangyayari kasi, no, ito totoo to. Kapag naglimlim po yung manok ninyo, doon din po maglimlim yung ibang manok. Kung saan mangingitlog yung isang manok, doon din po halos mangingitlog halos lahat ng manok. Yun yung problema dito sa pag-aalaga ng manok, no? Kasi kapag sobrang dami na rin nila, nalilito na rin sila kung saan pa yung itlog nila. Yan, kaya kapag ganun po kasi yung nangyari, hindi po yun maganda, no? Dahil kapag naglimlim po sa isang pugad, yung dalawang inahin or tatlong inahin, malaki yung chance na magka-cracks yung ibang mga itlog kasi mabigat yung mga hens natin. So kapag nag-cracks yun, no, doon na mapasok yung mga bakterya sa loob ng itlog natin and babaho yun, magiging toxic. Kapag pumutok po yung isang itlog na naging toxic na, madadamay po yung ibang eggs. Bakit naman madadamay? May eggshells naman. Yung eggshells po ng manok natin is may pores po, katulad sa balat ng tao may pores. So pwedeng pasukan yun ng bakterya. At pwede itong pagsimula ng pagka-toxic ng itlog at madamay lahat ng mga itlog at walang mapipisa dahil toxic na silang lahat. Yung kinagandahan lang dito sa pagmamanok, wala akong problema sa buyer, no? Mula pa nung nagsimula ako, wala talagang problema sa buyer, no? Hindi pa ako sikat dati sa pagmamanok, no? Marami na tayong buyer. Kasi nga, naghanap tayo ng masusuplayan natin. Yun yung pinaka-importante, no? Saan ba ako naghanap? Through social media. Ang social media, napaka-effective, super helpful siya para sa ating mga modern farmer, no? Dahil halos lahat ng buyer andun. So dati pinopost ko yung mga manok ko na for sale at halos araw-araw, no, kapag nagbebenta din ako araw-araw, may bumibili talaga. Yan. So yung pinakapangit lang dito, no,
is kapag meron kang sariling negosyo, merong times talaga na lalong-lalo dito sa pagmamanok, no, merong araw na walang benta. Pero kapag nakabenta ka rin dito, no, halimbawa sa isang linggo, makabenta kami ng 5 times, no, 5 times a week, no, okay na po yun dahil mas malaki pa po, no, minsan sa normal na sahod lang ng isang empleyado. No, so hindi sa pagmamayabang pero yun po yung kinagandahan kapag meron kang sariling negosyo. May mga nagko-comment din po kasi napapansin ko minsan na ayaw nila maniwala sa atin dahil seaman ako, no, hindi ako agriculturist. Yan. So, yun lang, no, yung pag-aaral kasi iba talaga dun sa experience. Yan. Ako dati, no, seaman ako, nag-aaral ako sa mga makina, no, makinarya ng barko. Pagdating sa onboard, iba talaga yung sa experience, no? Ganun po yung pinaka-importante. So, ako, no, experience talaga para sa akin yung the best teacher. Pinakamatamis na experience ko dito sa pag-aalaga ng manok is sa isang araw, no, kumita ako ng 212,000 pesos. Isang araw lang yon, no. About naman sa sa BIR, no, syempre meron pong papeles itong manukan natin, no. May permits po itong ating manukan. So nagbabayad po tayo. Yan. So about naman doon sa pangalawa kong pinakamalaking income, no, nasa 130,000 pesos, no. Yan. Isang buyer lang yan. Yan. Merong 100,000, 80,000 pesos, no. Sa isang araw lang yan. Yan. Pero hindi araw-araw mga ka-native, no. And hindi din lahat is net income. Gross po lahat yan. Kasi may gastos din po tayo dito, no. Pero yun lang yung masasabi ko, no, na dati yung isang buwan ko na sahod sa isang kumpanya ay isang araw ko lang or 2 araw dito sa pag-alaga ng manok, no. Lalong-lalo na dito sa pag-harvest ng mga sisiw namin. Sa pag-alaga ng sisiw namin, no, or pag-harvest dito, sobrang bilis po ng buyer. Dahil itong mga halos lahat ng manok ko dito sa ngayon is mga selection na natin. So magaganda talaga yung napuproduce nila, kaya talaga nag-aagawan yung mga buyers natin dito. And may mga freebies din po tayo, no, 10% mortality rate or minsan si-sale ako or nagpo-promo ako ng 20% na mortality rate. So napakadaming freebies ng mga ka-native, no. At minsan nagdi-discount pa ako. Pero depende sa usapan natin 'yan. Pero pinakamarami ko dito is freebies talaga. Yan, kaya depende din po 'yan kasi sa pakulo, no, sa manukan natin para yung mga buyers natin is pabalik-balik. Sa ngayon, every 2 to 3 days po yung aming pag-harvest ng mga sisiw. So merong day talaga na wala kaming kinikita. Yan, pero bawing-bawi naman kapag naka-harvest kami ng 2 to 3 days, every 2 to 3 days sa sisiw, no? So halimbawa, normal lang kasi yan talaga, no, kapag nanenegosyo ka. Meron talagang araw na mahina, no, sa income, no? Kasi nga merong nagsabi sa akin na hindi lahat ng hindi araw-araw is para sa iyo, no? Kasi yung ibang blessings is binabahagi din po sa ibang tao. So hindi talaga araw-araw ay sa atin. So dapat talaga hanapan natin ng paraan. So hindi lang naman ito yung ating negosyo, no. So may agrivet din po tayo. So kapag halimbawa wala tayong harvest or hindi masyadong busy dito sa manukan, doon ako sa agrivet nagtatrabaho, no. Sarili nating agrivet. So isa yan sa napundar natin dahil sa pag-aalaga ng manok, no. Dati wala tayong bahay, wala tayong sariling lupa. Ngayon meron na po tayo, no. May 2 wheels, yan, may 4 wheels. Kaya sobrang happy ako na ito yung napili kong negosyo, no. Dahil itong pag-farming po ng manok, lahat po may kumakain. So, kapag may kumakain na araw-araw ng manok, no, malaki yung chance na soon kapag nagpatayo tayo ng restaurant or karindera natin or barbecue house sa mga manok natin, no, or fried chicken house, yan, marami yung kakain na araw-araw, no. At syempre dahil sarili natin to, kaya ko magbigay ng murang presyo. Higit sa lahat, may income man or wala, yung kinagandahan lang dito sa pagmamanok, ito yung passion ko, yung pag-aalaga ng hayop. Lalong-lalo na dito sa pag-aalaga ng manok. Sobrang na-addict din ako dito sa pag-aalaga ng manok, pangongolekta ng mga breeds, pangongolekta ng mga magagandang mga manok, no? Kaya mapabenta man or wala, okay lang sa akin. Importante sa ngayon, no, masaya ako dito sa ginagawa ko. Nakakatulong tayo sa mga gustong magsimula ng ganitong negosyo, no. So yun lang po mga ka-native, no. Sana'y ma-inspired kayo sa story natin sa ngayon.
at tuloy-tuloy yung business natin, no? Tuloy-tuloy yung blessings. Maraming salamat dahil kung hindi po dahil sa inyo sa inyong mga suporta, sa mga nag-share, no, hindi po tayo makakaabot dito. Maraming salamat mga ka-native. God bless po sa ating lahat, no? At be inspired.